Sabi ng ilan ay marami raw uri ng aswang, pero sa kagaya ni Pepe na laking syudad, hindi siya naniniwala sa mga pamahiin ng ilan. Dahil mga kwentong barbero lamang daw ang mga yan, at naririnig rin niya sa ilan niyang mga matatandang kamag-anak tuwing dadalaw sila sa binata. Natatawa na lamang ito minsan at sinasakay ng ibang kwento. Tubong Bicol ang kanyang mga magulang, pero rito siya lumaki sa Maynila para mag-aral kasama ng kanyang mga tiyahin sa side ng kanyang tatay. Pareho silang Bicolano kaya nagkakapalagayan sila ng loob at puso hanggang sa pinanganak nila si Pepe. Nang matapos ang klase, nagdesisyon na silang pauwiin ng binata sa Bicol para naman daw mapahinga nito ang kanyang isipan. Maigpit din nilang bilin na tapusin na raw muna ang pag-aaral nang matupad nito ang kanyang pangarap na maging isang doktor balang araw. Ngunit hindi ito nakinig at nakabuntis ng isang gaya niya na isang nursing student. Kaya nang matapos ang klase ay umuwi siya patungong Bicol. Siya si Philip o mas kilala bilang Pepe, 22 anyos na ito at nasa huling taon na ng kanyang kurso. Dito na magsisimula ang hindi niya makakalimutang karanasan sa lugar ng kanyang mga magulang. Pepe, gumising ka na't ngayon ang araw ng pag-uwi mo sa Bicol. Aba, napapansin ko na lagi ka ng tamad bumangon na. Sita ng kanyang tiya. 2 buwan na rin buhat nang may nangyari sa kanila nang naging nobya at hindi na rin siya nagpakita pa dahil nga umamin itong nagdadalang tao. Ayan na po tiya, babangon na. Sigaw niya rito para hindi na magalit. Tumawag ang mama mo. Susunduin ka raw nila sa terminal kaya kita ginigising ng maaga para hindi ka matrapik sa daanan. Hala't kumain ka na ng mabilis nang makaligo agad. Dagdag pa nito sa binata. Pagbaba nito'y mabilis lamang din siyang kumain para hindi na abutan ng gutom sa biyahe. Ang tiya din niyang tumawag ng taxi na sasakyan patungo sa terminal kaya nag-aapura ito. Ingat ka Pepe, huwag kang pasaway sa mga mama't papa mo ron. Mag-ingat ka dahil bagong mukha ka doon. Paalala nito sa pamangkin, subalit medyo natawa pa ito sa bilin sa kanya. Tatandaan ko po tita, kayo rin po. Ingat rin po kayo rito. Aalis na po ako, nandito na po ang taxi. Lulan siya ng taxi at patungo sa daungan kung saan siya sasakay pauwi ng Bicol. Ilang oras din bago narating ni Pepe ang lugar, kaya inabot niya ang hawak na tiket para siya makapasok na at makakuha ng upuan. Nang masiguro nitong maayos na ang kinauupuan, ay panandali ang sumagi sa isip niya ang tinakasang nobya na si Maris. Pagkatapos kasi nitong sabihin ang kalagayan niya ay hindi niya na ito hinarap pa. Nakaramdam pa rin siya ng awa rito dahil mahal naman niya ang kanyang nobya. Ngunit hindi lamang siya handa para sa isang responsibilidad na hindi pa niya kaya. Iho, maaari bang makiupo rito sa tabi mo? Tanong ng matandang may edad na sa kanya. Sige ho, malaki naman ho ang allowance, kasya pa po kayo. Tura nito sa matanda. Ikaw lang bang mag-isa ang nagbiyahe? Patungong Bicol ang barko na ito, hindi ba? Taga doon ka rin ba? Usisa nito sa kanya kaya tumango ang binata. Ho, paano niyo ho nalaman? Taga roon din ho ba kayo lola? O may kamag-anak rin kayo dong nakatira? May mga kasama ako roon kaya sumakay ako rito pa uwi sa Bicol. Ang sabi kasi marami raw sariwang pagkain doon. Mga bata ba? Tugon nito sa tanong ni Pepe. Bata ho? Anong ibig niyong sabihin, mga lamang dagat ho ba? Takang tanong niya sa matandang babae. Pansin ng binata na malikot ang mga mata ng matandang katabi. Tila ba may hinahanap na hindi niya alam kung ano at sino. Hanggang sa pumako ang tingin niya sa isang buntis na malapit lamang sa kinauupuan nila ng matandang babae. Pansin niya na parang hindi ito mapakali kaya pumikit na lamang siya para mawala ang atensyon nito sa kanya. Halos ilang oras din ang naging biyahe nila para makarating sa pier. Nakatulog na nga siya sa tagal. Nagdilat ito ng mga mata nang maramdaman niyang parang tumigil na ang barko. Pagmulat niya wala na ang matanda sa kanyang tabi. Tama nga ang kanyang hinala. Nasa pier na siya kaya kinuha niya kaagad ang dala niya at pasalubong sa mga ito. Nakita niya agad ang kanyang tiyo Manuel at lola niya na naghihintay sa kanya sa labas.
Sagad ang ngiti ng mga ito at kumakaway-kaway pa sa kanya. Napangiti siya dahil sa tagal niyang namalagi sa Maynila ay ngayon na lamang ulit siya nakauwi sa probinsya ng kanyang mga magulang. "Chong! Lola!" sigaw niya sa mga ito. "Pepe!" tawag ng kanyang tiyo. Kita niyang tuwa sa mga mata nito, gayon na rin sa kanyang lola Linda. "Kumusta ng biyahe? Hindi ka ba nahilo sa barko?" tanong pa nito sa binata. "Maayos naman po, Chong." Ngumiti ito sa kanila at doon nito muling nakita ang matandang babae na katabi niya kanina lamang na nakatingin din sa kanilang tatlo at may kakatuwang ngisi. Dumako rin ang mga mata ng tiyo niya sa tinitignan ng binata kaya nakita rin nila ang matandang babae. "Sino yun, Pepe? Kilala mo?" tanong ng tiyuhin niya habang pareho silang nakatingin sa ale. Mahaba ang buhok nito at may balabal sa balikat na animoy makalumang babae. "Nakatabi ko po sa upuan kanina, Chong. Ang weird nga po niya eh. Kung ano-ano ang mga sinasabi na hindi ko naiintindihan. Tayo na po. Nasaan na po ba si Papa? Bakit hindi sumama?" "May inaasikaso silang dalawa ni ate kaya kami ni nanay ang sumundo sa iyo. Kaya tara na sa bahay. Ingat ka sa mga nakikita mo, Pepe. Tandaan mo bagong mukha ka rito." "Chong naman, hanggang ngayon pa rin ba naniniwala kayo sa mga ganun?" Natatawa nitong sabi sa kanyang tiyuhin. "Bagong henerasyon na tayo, wala nang ganyan sa panahon natin." Dagdag pa ng binata. "O siya, halika na nga kayo't makauwi na tayo ng madali." Utos ng kanyang lola kaya naglakad na silang tatlo patungo sa tricycle na inukupan nila para doon sila sasakay pa uwi ng bahay. Habang nasa biyahe sila sumagi sa isipan nito ang matandang babae na nakasakay niya sa barko. Ayaw man niyang isipin pero ibang pakiramdam niya sa matanda. "Nandito na tayo, Pepe. Baba na dyan." Masyado palang kinain ng pag-iisip ang binata kaya hindi na niya namalayan na nasa tapat na sila ng bahay ng kanyang lola. Bumungad sa binata ang sementadong bahay. Halos lahat ng kabahayan dito yari na sa bato. Ang iilan naman ay nananatiling kubo at pawid pa rin. "Ang laki na po pala ng pinagbago ng bahay ni Lola, ano, Chong? Nasaan na po ba si Papa? Bakit wala siya rito?" Dagdag pa nitong tanong sa dalawa niyang kasama. "Nandyan lang yon, baka may binili lang. Teka at pumasok ka na, dalian mo." Napatingin si Pepe sa kabilang bahay at doon mismo nakita ang matandang babae. Nakatabi rin niya kanina sa barko. Umakyat ang takot sa puso nito dahil taga rito rin pala ito. "Pepe, ano ka bang bata ka? Sabi nang pumasok na rito sa loob eh." Sigaw ng kanyang lola. "Opo la." Sagot nito at minsan pang paglingon sa matanda, ngunit wala na ito sa kanyang kinatatayuan. "Chong, sino po ba yung kapitbahay natin doon?" Tanong nito nang makalapit siya sa kanyang tiyo. "Saan? Wala pa namang nakatira sa kabila dahil pauwi pa lamang daw ang nakabili nun. Baka bukas o di kaya ay mamaya. Darating ng mga nakabili niyan. Bakit ba, Pepe?" Napatitig naman ang lola niya sa binata dahil pansin nito. Para bang namumutla ang binata kaya nilapitan ito ng matanda at niyaya siya nito sa tutuluyan niyang kwarto. Pinagpahinga muna nito ang apo at kinuha ng isang basong tubig. Nang maubos ni Pepe ang laman ay iniwan na siya nito sa kwarto at hinayaan na matulog muna. Paglapat ng likod nito sa kama ay agad itong hinila ng antok. Kita niya sa panaginip ang isang imahe na hindi niya maaninag ng gusto. Isang babae na tila natatakam at dahan-dahan na lumalapit sa kanyang kinahihigaan. Pagtataka ang pumasok sa kanyang isipan dahil hindi siya makagalaw sa ibabaw ng kama. "Chong, Lola, tulungan niyo ko." Sigaw nito ngunit walang tao sa paligid. Tanging sila lamang ng babaeng kakaibang wangis ang naroroon. "Mama, tulong!" Sambit niyang muli ng paulit-ulit at pinipilit igalaw ang kamay hanggang sa dinaganan na siya ng babae at inamoy ang kanyang buong katawan. Ibinuka nito ang bibig at lumabas ang mga laway kaya nahintatakutan ng binata. Iginalaw niya ng pilit ang mga kamay pero mabigat ang lahat ng mga ito kaya sinubukan niyang sumigaw at tawagin ang mga nasa labas. Nang sa wakas ay naigalaw na niya ang mga kamay sabay balikwas ng bumangon.
Kita niya na humahangos ang kanyang tiyuhin para siya'y daluhan. Bakit Pepe? Ba't sumisigaw ka? Takot ang nasa mukha nito. Hinagod nito ang likod ng binata dahil sa panaginip. Panaginip lang po pala Chong, parang totoo kasi. Nakakatakot po. Sumbong pa nito sa tiyo. Dala lang siguro ng pagod mo yan pamangkin. Halika na sa labas para makakain ka na ng merienda. Malapit nang umuwi ang papa mo. Saan na po ba si papa? Hapon na din po ah. Palinga-linga pa nitong tanong habang hinahanap niya ang mga magulang. Sinundo kanina dahil may hinatid sa bayan pero pauwi na yon. Pumarini ka na nang makakain ka. Iyaya ng tiyuhin niya. Dalawa lamang ang anak ng lola niya. At yun nga ang tiyuhin niya na kasama niya rin sa bahay. Ilang oras pa'y dumating na ang papa niya kasama ang kanyang mama. Galing daw ito sa barangay at tumaan pa ng palengke kaya nagkasabay ng umuwi. Sinalubong niya ang mga ito at nagmano bilang tanda ng paggalang. Kumusta ang pag-aaral mo ha? Malapit ka nang magtapos hindi ba? Kaawaan ka ng Panginoon. Asan ng lola siya katiyuhin mo? Dagdag na tanong ng papa nito. Lumabas saglit ang kanyang nanay dahil may naiwan ito sa tricycle. Ngunit isang sigaw mula rito ang narinig nila kaya nagulat si Pepe. Ang mama mo yun ah. Halika Pepe dali. Mabilis lumabas ang mga ito upang makita ang dahilan ng pagsigaw ni Maribel. Diyos ko, ano ba ito? Sino naman ang gagawa nito? Anong nangyayari mahal? Bakit? Tanong ng asawa niya. Itinuro ng ginang ang isang patay na ibon na mas malaki sa ibang ibon. Kulay itim ito at wakwak ang tiyan. Natahimik ang mga lumabas sa itsura ng kawawang ibon na walang kamali-malay. Yan na nga bang kinakatakot ko kuya. Baka totoo ang bali-balita sa kabilang pook na may mga naglipanan na naman ng mga dayo. Sisti nito sa kapatid na si Ronald. Ano pong dayo lola? Chong, mga taga Maynila ganon? Nalilitong tanong ng binata sa mga ito. Hindi anak, ibang dayo ang tinutukoy namin. Tayo na nga sa loob at malapit na namang maggabi. Bilisan nyo. Isarado mo yung pinto Manuel. Naiwan sandali sa labas ang binata kaya naman naagaw ng paningin nito. Ang isang malaking aso na kulay itim. Nakakatakot ang taas nito dahil mas malaki pa siya sa pangkaraniwang aso kung tutuusin. Nakatingin ito sa kanya na tila ba may pinapayuwatig. Matagal ding tinitigan ni Pepe ang aso na itim hanggang sa lumakad ito ng dahan-dahan patungo sa kanyang kinatatayuan. Umaangil ito kaya naman napatras siya kaagad at pumasok sa loob ng bahay. Siya na rin ang naglak ng pintuan. O Pepe, naiwan ka pa ba sa labas? Huwag kang magpapaabot ng dilim sa labas. Mainam na yung nag-iingat. Maraming bagong mukha ngayon dito sa lugar natin kaya ingat anak. Saad ng papa niya kaya napatango na lamang ang binata. Huling taon mo na hindi ba? Mag-aral ka ng mabuti para makapasa ka. At kahit dito man lamang ay magkaroon ng nurse na gaya mo. Mahirap kasing bumaba pa sa bayan lalo na't minsan ay inaabot ng gabi. Wala ka naman bang kalokohang ginagawa doon? Huwag mong pasakitin ang ulo ng mga tiyahin mo doon. Kahit pa kapatid ko lamang sila sa ama, ay mababait din ang mga yon. Tura nito sa anak niya. Halina kayo't kumain na. Tawag naman ni Maribel. Oo nga pala kuya. Anong balita doon sa kumakalat na chismis na aswang daw yung pumapaslang sa mga hayop sa kabila? Tanong ni Manuel sa kuya Ronald niya. Totoong aswang nga. Nasa mid pa si Pepe nang marinig mula sa kanyang ama kaya inabutan siya ng inumin ng katabing lola niya. Dahan-dahan lamang ang kain anak. Nagulat ka ba dahil kwentuhan pa rin ang aswang kahit hindi ka naniniwala? Totoo ang mga yon Pepe. Totoo sila. Seryosong aniya sa anak na napatigil sa pagkain. Nakarating sa kinauukulan ng balita na yon kaya pinag-iingat ang lahat ng mga karatig lugar. Kaya kayo wag na kayong lumabas ng dapit hapon. Delikado. Naiintindihan mo ba Pepe? Anak, ikaw pa naman si hindi totoo yon. Lagi yun ang bukang bibig. Hindi yun totoo. Pangaral ng kanyang ama. Nakakabahala naman yun kuya.
Dapat ay may nagro-ronda na para hindi matakot ang lahat. At dapat ay ipagbigay alam ito sa lahat ng buong baryo nang sa ganun ay makapag-ingat ang lahat. Pahayag naman ni Manuel. Huwag kayong mag-alala, meron nang nagboluntaryo na 20 katao na magro-ronda tuwing gabi. Pero ingat pa rin, hindi dapat magpakampante. Mabuting at nakikiisa sila. Mahirap na ang panahon ngayon, hindi masamang maniwala at mag-ingat. Sige na, tapusin nyo na ang pagkain nyo. Utos ni Ronald sa lahat. Nang unang gabi ay naging payapa naman ang pagtulog ni Pepe. Wala namang kakaibang nangyari tungkol sa mga sabi-sabi na aswang daw. Nakakatawa lamang kung isipin, pero gaya nga ng sinabi ng kanyang papa, ay wala namang masama kung maniniwala at mag-iingat. Halos 2 buwan na rin ang inilagi niya roon. Nagtataka na nga ang mama niya dahil lagi itong tahimik. Iniisip pa rin kasi ni Pepe ang iniwang nobya. Hindi rin niya ito tinatawagan mula nang makauwi siya sa Bicol. Umahangos na tumakbo ang kapitbahay nila at muntik pang madapa sa sobrang pagmamadali nito. Makalapit lamang sa bahay ng kanyang lola. Toy, nandyan ba ang lola mo? Habol hiningang tanong nito kay Pepe. Nasa loob ho, ano ho bang kailangan nyo? Pepe ho ang pangalan ko, sandali lang at tatawagin ko lamang si lola. La, may tao ho, kakausapin daw po kayo. Sumilip naman ng tiyo niya at ito ang humarap. Nakita nito na hinihingal ang lalaki na napahawak pa sa tuhod. Sino ba yon at kung makasigaw ganun na lamang Pepe. Hoy, Berto, bakit at tanong atin? Pasok ka, halika. Pinatuloy ito ni Manuel kaya naman naiwang mag-isa ang binata sa labas. Luminga siya at nakita ang walis. Kahit hindi niya ugali na maglinis ay kinuha niya ito at nagwalis ng bakuran. Sa kabilang bakod naman ay may isang matandang babae ang nakangiti sa kanya habang nakatingin. Nilapitan niya ito at baka may nais lamang sabihin. May kailangan po ba kayo, Lola? Mag-alang na tanong ni Pepe, ngunit ngumiti lamang ito. Lola, may kailangan po ba kayo? At nandyan kayo nakatayo? Ulit niyang tanong rito at sa wakas ay sumagot naman. Wala anak, napahinto lang ako rito. Bago ka ba rito anak? Tanong ng babaeng matanda kay Pepe. Opo la, taga rito din po ang mga magulang ko. Kayo ho ba? Saan po kayo nakatira? Ngayon ko lang ho kayo nakita rito. Wala po kayong kasama? Tanong niya dahil naaawa ang binata rito. Palagi akong lumalabas anak. Ngayon naamoy ko ang mabangong amoy na yon. Sabay ngiti ng kakaiba. Pepe! Apo! Dinig niyang tawag ng lola niya kaya umalis agad ang matanda. Nagulat pa si Pepe nang hablutin ng lola niya ang braso nito at tumingin sa matandang papalayo. Humabol din ito ng tanaw sa kanila kaya hinila na ng matanda ang kanyang apo papasok sa loob ng bahay. Nasa lubong naman nila si Manuel ang kanyang tiyuhin. O nay, ba't para bang may kaaway kayo? Saka saan ka galing Pepe? May matandang babae dun sa labas tiyong nakipagkwentuhan lang naman ako. Naggalit agad si Lola. Kamot ulo pa nito. Napansin ng binata ang hawak nitong isang bungkos ng bawang kaya tinanong niya si Manuel. Napansin naman ng lalaki na tinitignan niya ang binigay nito na hawak-hawak na bawang sa kanyang lola. Nay, ito na yung bawang. Saan ba ilalagay ang mga ito? Naglagay na ako sa mga bintana. Dito na lamang sa kwarto ni Pepe ang wala. Isasabit ko muna ito. Basta ikaw Pepe, wag mong aalisin ito sa bintana. Kahit pa yung mga ilalagay sa silid mo, naiintindihan mo ba? Seryosong saad ng tiyuhin niya. Opo Chong, para saan po ba yan? Naguguluhan niyang usisa sa mga ito. Pinanood ni Pepe ang ginagawa ng kanyang tiyuhin nang dumating ang kanyang papa. Galing ito marahil sa palengke kaya agad niyang nilapitan ng mama niya. Saan po kayo galing pa? Tanong pa nito. Sa barangay. May nag-report na naman ukol dun sa mga alagang tinali sa kabilang bayan. Ganon din ang itsura nila nay. Ubos din ang mga dugo sa kawak-wakan tiyan. Nakapangingilabot talaga ang panahon ngayon. Nakakabahala na talaga kuya. Ano daw ang gagawin ni Kapitan? Dapat may patrol sila tuwing gabi. Suwestiyon naman ni Manuel. Ganun na nga ang plano. Kaya lamang itakot din ng iba.
kaya pinayuhan na lamang na huwag nang lalabas kung bandang 6:00 na. Mainam din naman kung may nagpapatrol para mapanatag ang iba sa pagtulog pa kahit hindi ko nauunawaan. Singit ni Pepe. Gustuin man natin pero takot din sila sa mga pwedeng mangyari. Malungkot na sabi ni Mang Ronald. Natahimik na lamang sila at hindi na nagsuwestiyon pa. Presko ang pakiramdam ni Pepe kaya't naghahanda na ito para matulog. Napansin nito ang mga bawang na isinabit ng tiyo niya sa kanyang bintana. Ang bilin nito na huwag aalisin kaya hinayaan na lamang niya itong nakasabit. Nakarinig pa siya ng katok sa pinto kaya muli ay tumayo siya para pagbuksan nito. Bumungad ang papa niya at nagpaalala. Huwag na huwag kang magbubukas ng bintana. Kahit anong marinig mong ingay ay huwag na huwag mong bubuksan ang bintana mo. Basta tumawag ka agad o kaya naman lumabas ka ng kwarto mo. Sige na anak, pahinga ka na. Sa kalagitnaan ng kanyang pagtulog ay sumingit ang isang huni ng ibon kaya napadilat ito kahit ayaw niya mang bumangon. Malayo ang huni nito kaya nakapagtataka na nagising pa siya ng dahil lamang doon. Anong klaseng ibon yun? 10 oras ng gabi may ibon pa. Tinignan ni Pepe ang orasan at 12:00 na pala. Mga ilang oras pa isang maingay na pagaspas na tila nasa labas ng kanilang bahay. Pinakinggan niyang mabuti ito at lumipat ang ingay sa bubong. Ano yun? Hindi kaya… Napatigil siya dahil naalala niya ang mga lumang kwentuhan ng mga ito na kung makakarinig ka daw ng kakaibang huni ng ibon sa kalagitnaan ng gabi at ito ay malayo, ibig sabihin doon ay may aswang na malapit sa iyo. Sa isiping yun ay napababa siya ng kama at sumiksik sa isang sulok. Maya-maya pa lumapag ito sa bubong kaya mas lalo lamang siyang natakot. Nilakasan ni Pepe ang loob niya at lumabas ng kwarto. Maging si Manuel ay nagising din. Tinawag ni Pepe ang kanyang mga magulang at kinalampag ang mga pinto ng kwarto nito. Kuya, may aswang dito sa atin. Akala ko bang mga hayop lamang ang mga kinakain nila. Nandito sila sa bayan. Takot ang lumarawan sa mukha ni Manuel. Hindi ko alam, Manuel. Kunin mo ang kutsilyong matulis sa unan ko, mahal. Utos nito sa kanyang asawa. Umingay sa labas dahil nagtahulan ng mga aso kaya mas lalong natakot ang mga tao sa loob ng bahay. Maribel, nasan na yung punyal? Sigaw pa nito sa kanyang asawa. Inabot agad ng mama niya ang hawak na punyal at ibinigay sa asawa nito kaya mabilis na tumakbo si Ronald sa kusina at doon ay itinarak niya sa lupa ang matulis niyang punyal. Nagulat pa sila dahil isang nakakabinging tinig ang narinig ng mga yon mula sa itaas ng bubungan. Isang alulong ng aso ang nagpatigil sa kanila. Kailangan nating i-report ang mga nangyayari. Mamaya pag lumiwanag. Sa ngayon ay sama-sama na muna tayo dito sa sala. Kinaumagahan nga'y maagang umalis ang kanyang ama para i-report ang nangyari sa bahay nila kagabi. Ate Maribel, Nay, Diyos kong mahabagin. Sigaw ni Manuel sa mga tao sa bahay nila. Diyos ko, galing ako sa kabilang ibayo. May natagpo ang bata na wala ng dugo at wakwak rin ang tiyan. Nagkuros pa ang matanda sa takot. Ho, sino daw po ang may gawa? Kawawa naman. Sino pa ba, Pepe? Di yung aswang na nandito nung hating gabi. Doon siguro lumipat sa kanila. Kaya mag-iingat kayo sa mga bagong mukha dito sa atin. Mga dayo kong tawagin yan. Lalo ka na, Pepe. Bago ka pa lamang dito. Opo, Chong. Tatandaan ko po yun. Pagpasok ng mga mama niya at ang tiyuhin ni Pepe sa isang likod ng bahay, ay nakita niya ang matandang babae na sinisilip ang loob nito. May bagong lipat kasi doon at buntis din. Kakaibang klase ng ngiti nito. Nakakapangilabot kung tutuusin at pwede naman siya sa pinto. Nagtaka lang talaga si Pepe dahil nasa likod ito ng bahay. Sa gilid ng bahay nila nakita niya ang matandang babae na nakasilip sa mga tao sa loob. Lumarawan ang kakaibang ngisi sa labi nito. Lubhang nakakapangilabot. Tinawag lamang siyang muli ng mama niya kaya lamang siya natauhan. May mga bagong lipat po, ma. Buntis yung babae at sa tingin ko po malapit ng mga anak yun. Kaya dapat mag-ingat sila. Tanghali na nang nakauwi siya mula sa palengke kaya kumuha agad si Pepe ng maiinom.
Pagsilip ni Pepe sa bintana ay nakita niyang kausap nung buntis ang matandang babae na una niyang nakita sa bakuran ng lola niya, kaya lumabas siya para balaan ang buntis na babae. Napatingin ang mga ito nang lapitan sila ni Pepe. "Ingat ka, miss, buntis ka, dapat hindi ka nakikipag-usap sa hindi mo kilala," sabi niya rito, ngunit pinagtaasan lamang siya nito ng kilay bago tumalikod. Ang sama naman pala ng ugali niya, ang suplada pa. Mabilis na lumubog ang araw kaya't nasa bahay na rin ang papa niya at ang kanyang tiyuhin. Alam na kasi nila ang magaganap kung aabutin pa sila ng dilim sa daanan. Nadagdagan ng takot ng mga taga-baryo nang marami na rin nawawalang lalaki tuwing sumasapit ang gabi. Bali-balita rin na kinukuha sila ng asubang para kainin ang mga laman loob at ubusin ang kanilang mga dugo. Nagising si Pepe ng hating gabi sa ingay na narinig sa kabilang bahay, pero ipinagsawalang bahala lamang niya ito at natulog ng muli. Nang magising sila'y palaho ng babae sa kabilang bahay ang kumulat sa lahat. "Yung bagong lipat kahapon, wakwak ang tiyan, wala nang sanggol at ubos ng dugo nito," saad ni Ronald sa kanila. Tila napako sa kinatatayuan ng binatang si Pepe. "Patay na yung bagong lipat pa, kausap ko lang siya kahapon eh." Palaho ng ginangan narinig nila dahil wala na ang kanyang anak. Simutan dugo at wakwak ang tiyan nito, kaya mas lalong natakot ang mga taga rito dahil sa nangyari, pero may ilan pa rin na hindi naniniwala. 10 oras na ng gabi kaya wala ng tao sa lansangan, ngunit isang lalaking lasinggero ang tila nakalimutan ng mga kababalaghan sa baryo nila, kaya naman umuwi ito ng alanganing oras. Pagtapat niya sa matataas na talahiban ay isang magandang babae ang tumawag sa kanya. Tila nawala naman ang kalasingan nito dahil sa taglay na ganda ng babae. Pumasok ito sa kakahuyan kaya sinundan din ito ng lasing. Lingid sa kaalaman nito na isa lamang patibungan lahat. Maganda ang babae at nahiyok ito sa laman, kaya kahit madilim ay sinundan pa rin niya ito. Naabutan niya ang babae na nakatalikod kaya hinuli niya ang braso nito. Nagulat pa ang lalaki nang makita ang napakaganda nitong buka. "Kapag sinuswerte ka nga naman, ang sabi ay may aswang daw. Noon pala'y diwata ang narito. Akin ka ngayong gabi, binibini." Isang matamis na ngiti ang ibinigay ng babae rito, kaya agad na sinunggaban ng lalaki ang labi nito. Tumugon naman ito ng halik na ibinigay ng lalaki ngayok sa laman dahil sa kalasingan. Inihiga niya ito sa damuhan at sinimulan ng halikan ng bawat parte ng katawan. Tuwang-tuwa ang lalaki sa pinagsasaluhan nilang kamunduhan, kaya hindi niya napansin na nag-iba na ito ng anyo. Lumabas ang malalaki at matatalas nitong ngipin na nagsisilbing pangil. Naging halimaw ang kanina lamang ay maganda ang muka. Lumabas ang mga kuko na singtulis ng kutsilyo. Sarap na sarap ito sa ginagawa kaya hindi niya nakita ang tunay na itsura ng babaeng kanyang kaniig. Kaya naman sinakmal nito ang leeg niya na kinagulat niya at napasigaw pa siya sa sakit. Sumilandit ang dugo nito mula sa leeg niya, kaya sa gulat ay naitulak niya ang babae at pinilit na makatakbo kahit wala ng saplot. Nagkandadapa-dapa na ito sa takot dahil mabilis na tumakbo ang babae na ngayon ay napangalanan niyang aswang. Sumigaw ang lasinggero ng aswang habang siya'y tumatakbo. Subalit mabilis siya nitong naabutan at dinamba, kaya napahiga ito at ngayon ay nakaharap siya sa pangit na may mabahong hininga. "Wag, mama ka, wag, wag!" Huling sambit niya bago siya lapain ng aswang na kanyang nakaniig. Dahil nasa loob ng kakahuyan ay walang makakarinig kahit na kuliglig man. Sinipsip nito lahat ng dugo pati laman loob, kaya hindi ka talaga mabubuhay kung ikaw ang makita nila. Nagkagulo ang buong bayan nang umalingaw-ngaw ang isang sigaw mula sa hindi kalayuan. Kinabukasan ay laman na ito ng balita sa buong lugar nila. May pamilya ito kaya sobrang iyak ng naiwang asawa. "May nabiktima na naman daw, kaso lalaki, nakuha sa kakahuyan. Ubos ang dugo at walang laman loob. Kaya mag-iingat, aswang na naman yan, nakakatakot talaga. Sinabi na diba, huwag nang magpapagabi, matitigas pa rin ang ulo." Nailabas ng ilang kalalakihan ang katawan ng lalaking na biktima ng aswang. Lasog-lasog na ang ilang bahagi ng katawan nito
Tumatangis ang naiwang asawa nito at maging ang mga anak. Matigas kasi ang ulo. Alam nang may ganyan nagpapakalasing pa tapos uuwi ng hating gabi. Bulong-bulungan ng nakararami. Nakarating na sa taas at maging sa kinauukulan ng nangyaring insidente, kaya naman napagpasyaan ng iba na abangan ng nasabing aswang. Huhulihin niyo ang dayong aswang, kuya. Paano kung ikaw ang madali nito? Saad ni Manuel sa kanyang kuya. Mag-iingat kami. Ikaw ang bahala rito. Hindi namin nahahayaan na may malaga sa amin maski isa. Mag-iingat po kayo, Papa. Hindi tao ang huhulihin niyo. Paalala naman ni Pepe sa kanyang papa. Ilang araw ang nagdaan ngunit walang nabalita na nasundan ng insidenteng nangyari nung gabing may nilapa ang aswang. Kaya nakampante ang iba at balik sila sa dating gawi. Kahit abutin sila ng gabi sa daan ay hindi na sila natatakot dahil alam nila na umalis na ang dayong aswang na kinatatakutan nila. Ngunit isang pagkakamali pala dahil humahanap lamang pala ito ng tiyempo para makapangbiktima. Kabilugan ng buwan ang maisipan ng isang residente ang lumabas mula sa bahay para mag-ikot-ikot at doon niya nakita ang magandang babae na nakatayo at nakatingin sa kanya. Miss, delikado dyan, gabi na kaya umuwi na kayo. Sigaw ng tanod pero kumaway lamang ito sa kanya kaya naman napaisip siya. Mukhang ito na ang tadhana ako . Sinundan ito ng tanod hanggang sa makarating sa bukana ng lawa. Nakaupo ang babae na tila naghuhugas ng kamay. Kaya naman nilapitan ito ng lalaki at hinawakan sa balikat. Tumingin ang babae sa mga mata niya. Lubos ang mangha sa kanyang muka dahil sobrang ganda ng babae. Taglay nito ang makinis at maputing balat, mapulang labi at mahabang buhok. Ngumiti ito at tumawak sa braso niya patungo sa batok nito at sinunggaban siya ng halik. Nagulat siya sa ginawa nito pero nasisiyahan siya sa isiping makukuha niya ang babae. Kaya kahit mabatoy inihiga niya ito at sinimulang halikan sa leeg patungo sa dibdib nito. Nagsimulang magbago ang anyo ng babae nang hindi niya napansin dahil sa kasabikan na nararamdaman. Darang na siya sa nangyayari kaya nang halikan niya sa labi ang babae ay laking gulat niya na iba na ang itsura nito. Isang pangit at kulubot ang balat, mahabat sa bukot ang buhok. Pumasok ang buhok nito sa ilong ng lalaki pati na rin sa bibig nito kaya hindi na siya nakasigaw pa. Sinakmal siya nito sa leeg na sanhi ng pagbulwak ng dugo. Maging ang buhok nito'y pumalupot sa leeg ng lalaki kaya't mabilis na binawian ito ng buhay. At doon ay sinimulan na niyang lantakan ng nasabing aswang. Bumalik ang takot sa baryo nang pumutok ang balita ukol sa naganap. Muli, insidenteng pagpaslang sa isa na naman nilang kababaryo. Binalot ng takot muli ang buong baryo nila kaya balik sa dati ang sistema ng pamumuhay doon. Wala na muling makikitang tao sa labas pagsapit ng dilim dahil takot na sila sa posibleng mangyari. Sa kabila ng takot ng ilan ay may mga nagpresenta rin. Nais din nilang matahimik ang kanilang lugar. Bumuo sila ng samahan para hulihin ang asubang na yon. Nagtipon-tipon sila sa bahay nila Ronald para doon gumawa ng plano. Sumapit ang kabilugan ng buwan. Malakas na hangin ang umihip kaya natakot si Pepe para sa sarili at sa mga kasama niya sa bahay. Mag-iingat po kayo. Tutulong ako kung kailangan pa. Sabi lamang ni Pepe. Hindi pwede. Dito lamang kayo't wag lalabas kahit na anong mangyari. Tutol ng kanyang ama. Sumapit ang kabilugan ng buwan. Lalo pang lumakas ang hangin kaya hindi na natulog ang pamilya nila. Nagsama-sama sila sa sala at nagdasal para sa kaligtasan ng lahat. Umingay ang buong paligid at isang huni na naman ang ibon nang narinig nila. Nadakot si Pepe dahil kakaiba ngayon ang huni nito. Malayo ang huni ng nasabing ibon. Ngayon lamang siya nakainkwentro ng ganong sitwasyon. Nang mawala ang huni ng ibon ay maingay na pagaspas ang pumalit dito. Kumalabog ang bubungan nila kaya natakot sila para sa kaligtasan nilang lahat. Pero kailangan nilang labanan. Umalis si Ronald para hulihin ang sinumang dadapo sa bubungan nila. Pero luba pa lang marami ang uri nito kaya karamihan sa mga kalalakihan ay napasabak sa laban. Daladala ng ilan ng mga nagawa nilang panlaban sa mga ito. Merong dinikdik na bawang, asin, matutulis na bagay at tubig na mula pa sa simbahan.
Dinig nila mula sa loob ng bahay ang pakikipaglaban ng iba, kaya abot ang dasal nila para sa kaligtasan ng lahat. Sigawan ang naririnig nila kaya hindi mapakali si Pepe sa loob ng kanilang bahay. Patuloy naman sa pagpagaspas ang manananggal na nasa bubungan nila. Inihiklat nito ang yero para butasin ng masilip sila sa loob. Sa bintana naman ipilit na sinisira ng ilang aswang para mapasok nila ang loob. Hawak ni Linda ang asin at bawang. Isinasaboy sa mga lumulusot na kamay ng ibang aswang, kaya umuungol ang mga ito sa sakit. Nay, masisira na nilang bintana. Makakapasok na ang ilan dito. Pepe, pumasok ka na sa kwarto mo. Utos ni Manuel sa pamangkin, ganun din ang utos ng kanyang ina. Po, hindi, dito lang po ako, sasamahan ko kayo. Tanggi pa ni Pepe sa mga ito. Huwag nang matigas ang ulo, Pepe. Pumasok na, bilis. Sigaw nito kaya pumasok na siya kahit ayaw pa niya. Sa gawing bintana ay nakadungaw ang isang aswang na pilit nitong hinahablot. Nadaplisan nito ang braso niya kaya napasigaw siya sa hapdi. Dumadahing si Pepe sabay hawak sa kanyang braso. Kumuha siya ng tela at itinali ito at inihanda niya ang sarili sa pwedeng mangyari pa. Kaya ang ginawa niya, lumabas siya ng kwarto at kinuha ang matulis na bagay. Paglabas ni Pepe ay saktong nakita niya kung paanong nasira ng ibang aswang ang pinto na pinipigilan ng lola niya para hindi makapasok ang iba. Kasama nito ang tiyuhin niya. Nakipagbunuang magtiyuhin sa mga aswang na nakapasok, kaya hindi nila napansin ng lola niya na nakagat ng isa sa mga ito. Napadako ang mga mata ni Pepe sa kanyang lola at doon niya nakita na nilalapa na ito ng isa sa mga aswang. Kaya tinakbo niya ang kinahihigaan nito at sinaksak sa likod ng aswang ang hawak niyang matulis na kahoy. Nagsisigaw ito sa sakit at tinira niya pang muli ang dibdib nito na naging dahilan ng pagkamatay ng aswang. Agad niyang dinaluhan ng lola niya, ngunit wakwak na ang leg nito at wala ng buhay. Hinila siya ni Manuel upang makalabas sa loob ng bahay nila. Umiiyak siya sa nangyari sa kanyang lola. Tayo na, Pepe. Wala na si nanay. Bilis para matulungan natin ang papa mo at ang iba pa. Dumaan sila sa likod at doon niya nakita ang mama niya na nahihirapan na dahil sa sugat nito sa tagiliran. Ma, anong nangyari sa inyo? Tayo na, dali. Lalabas tayo rito. Kaya niyo po bang maglakad? Nag-aalalang tanong ni Pepe. Sa labas ng bahay nila ay patuloy na nakikipagsagupaan ng ilang kalalakihan. Marami na rin ang nasawi na kinakain ng ilang aswang na kanilang kalaban. Nanatiling lumalaban si Ronald para sa kanilang lahat. Wala itong kaalam-alam na sinugod na ang loob ng kanilang bahay. Dumadami pa ang mga ito at imbis na mabawasan, dala marahil ng kabilugan ng buwan, kaya naglipa na ang mga dayong aswang sa kanilang lugar. Napasulyap si Ronald sa bahay nila at gano'n na lamang ang gulat niya nang makita niyang bukas na ang pintuan at sira na rin ang ilang bintana nila. Nay, Maribel, Pepe anak! Sinaksak nito sa dibdiban dumamba sa kanyang aswang. Patakbo na sana siya tutungo ngunit pinigil siya ng isa niyang kasama. Bitiwan mo ko, ang pamilya ko nasa loob sila. Nay, Maribel, Pepe! Muli niyang sigaw ngunit walang tumutugon. Tama na yan, Ronald, marami pa sila. Tayo na. Awat sa kanya nito. Sa galit ni Ronald ay sinalubong niya ang mga aswang na papalapit sa kinaroroonan nila. Mga halimaw kayo. Yari kayo sa akin. Sigaw ni Ronald at sinugod ng saksak ang makakasalubong niya. Natanong niyang manananggal na nasa ibabaw ng bubungan nila, kaya kinuha niya ang sumpak at tinira ito para masapul sa mata. Ngunit sa ibang direksyon nito tumama. Nasaan ang lambat, pare? Ihanda niyo na malapit ng buong liwayway. Kailangan na mahuli natin yan. At hanapin ang kalahating katawan ng salot na yan dito. Sambit pa nito. Pagbukas nila Pepe ng pinto ay naroon pa rin ang aswang na bumungad sa kanya. Kaya walang alinlangang itinarak niya ito sa dibdib at isinungal-ngal ang ilang butil ng bawang sa bibig nito. Nagkikisay ito kaya tumakbo sila ng kanyang inahabang nakaalalay ang tiyuhin niya sa likuran. Inaalalayan nito dahil hindi gaanong makatakbo sa nihinang sugat nito sa tagiliran. Natulos pa siya sa kinatatayuan niya at sandaling parang huminto ang lahat. Nakatingin sa labas at nakita niya si Ronald na nakikipaglaban sa mga aswang. Tinawag ni Pepe ang kanyang ama
Kaya napalingon si Ronald sa pwesto at nagtama ang kanilang mga mata. Nagsuguran ng iba pa patungo sa kanyang direksyon, kaya bigla siyang bumalik sa katinuan at walang pag-aalinlangang inabot niya ang naipong abo mula sa pinagsigaan nila. Sa pulang mga ito sa mata kaya umangil ang iilan, sabay sabo niya ng pinakulo ang bawang sa mga ito at tuluyan ng umusok at nanghinat ng amatay. Agad silang umalis doon kasama ang tiyuhin at ang mama niya. "Chong, bantayan niyo ho si mama, tutulungan ko lang sila papa doon. Hahanapin ko ang kalahating katawan ng manananggal na yon. Mag-iingat kayo." "Mag-iingat ka, Pepe. Ako nang bahala kay ate," bilin ni Manuel sa kanyang pamangkin. Tinatarget nila ang manananggal sa bubungan para siluin ang lambat dahil malapit na ang Bukan Liwayway. Dahil sa babaeng nakikita ng mga kalalakihan sa gubat at ang matandang babae sa likod bahay, pati na rin ang babaeng nakatabi ni Pepe sa barko ay may lahi palang aswang. Tumakbo si Pepe patungo sa mga ito at sabay na nakipaglaban sa mga aswang na dumayo sa kanilang lugar. Agad siyang kinublihan ng kanyang ama at niyakap siya nito. "Kumusta ang mama mo? Si nanay ayos lang din ba?" Tanong nito kaya napailing na lamang siya. "Wala na si Lola pa. Pinas lang siya ng aswang. Ang mamay kasama ni Chong. Ayos sila pero may sugat pa siya pa. Kailangan na nating matapos to." Samantala sa labas ay nagdatingan ng iba pang mga kalalakihan para sumaklolo. Lumakas ang loob nila dahil malapit nang mahawi ang ulap at sumibol ang sikat ng araw. "Suklaban niyo, dali!" utos ni Ronald. Dahil nasukol na nila ang manananggal, nabihag nila ito gamit ang lambat na nabili pa nila sa bayan. "Ilang oras na lamang ay umaga na, konting tiis na lang mga kasama." Sigaw nito at nakita niya na puro sugatan ng ilan sa kanila, kasama na rin siya. Habang abala ang lahat ay natanaw ni Pepe ang kalahating katawan ng manananggal, kaya tinakbo niya ito at inilabas ang isang bote ng chili sauce at dinikdik na bawang. Bigil niyang ibinuhos ang lahat ng mga nakatago sa bulsa ng kanyang pantalon. "Para sa lola kong pinaslang ng mga kauri mo, mga salot kayo!" Umusok ang kalahating katawan nito dahil sa inilagay niyang mga pangontra. Sumigaw ang manananggal sa sakit. Dagdag pa na malapit na ang Bukan Liwayway. May pasugod sa kanya kaya hinawakan niyang mabuti ang matulis na kahoy na ibinigay sa kanya ng papa niya kanina. "At humabol ka pa sa katapusan mo ha. Sige, lapit." Hinanda niya ang sarili niya kaya nang dambayin siya nito ay agad niyang tinusok ang gawing puso nito kaya mabilis itong namatay. Naglaho ang abo nito tinangay ng hangin. Sunod-sunod ang mga sumugod sa kanya pero hindi siya nakaramdam ng takot dahil sa ginawa ng mga ito sa kanyang lola. Galit at gigil ang nararamdaman ng binata ng mga sandaling yon. Lahat ng mga ito'y naglaho na parang abo. Ganon din ang napas lang ng iba nilang mga kasama na aswang. Pati ang kalahating katawan nito ay umusok din dahil itinali ito ni Pepe sa puno nang wala ng balikan ng manananggal. Nakatayo siya sa harapan nito habang unti-unting nalulusaw ang bawat parte. Karamihan sa mga napas lang na aswang ay mga anyong itim na baboy. Ang iba naman ay malalaking halimaw din. Lasog-lasog na ang naiwang bahagi ng katawan ng mahal niyang lola, kaya mas lalo siyang napaiyak. Hawak ni Pepe ang braso niyang may galos na hatid ng aswang na nagpupumilit pumasok sa loob ng bahay nila kanina. Naagaw ang atensyon niya nang sumigaw ang manananggal at nagwawala dahil ibig nitong makawala sa lambat. Pasikat na rin ang araw kaya medyo napapaso na ang balat at unti-unting naaagnas. "Mang Ronald, ayos lang ba kayo? Ang pamilya mo wala bang nasaktan?" Tanong ng isa sa mga kasama nila. "Wala na si nanay." Tanging nasambit nito sa tumawag sa kanyang pangalan. Maraming nasugatan at ang iba'y napaslang. Walang pwedeng sisihin dahil ginusto nilang lumaban. Ilang sandali pa naubos din ang katawan nito at tanging naiwan na lamang ang lambat na kanilang ginamit para mahuli ang salot na manananggal. Lumapit si Pepe sa kanyang ama at inakbayan ito. "Paano po si Lola pa? Hindi mo natin bibigyan ng maayos na libing?" Tanong nito na hilam pa rin sa luha. "Alam kong masakit anak pero wala tayong magagawa. May sugat kayo ng mama mo. Kailangan na malunasan yan. Asan na ba ang mama mo at tito mo?"
Hanap nito sa kapatid at maging sa kanyang asawa. Iniwan ko po sa ilalim ng malaking puno silang dalawa doon pa. Tara po para magamot ang sugat ni mama. Medyo malaki rin po yun. Pinunta nila ang nasabing lugar at doon nga nila nakita ang dalawa. May sugat si Maribel at hinanghina na ito sa dami ng nawalang dugo. Agad na dinaluan ito ni Ronald maging ang kapatid niyang si Manuel ay may mga sugat na rin. Salamat anak at hindi ka natakot na lumaban. Nawala pa ang lola mo sa atin. Ako po ang dapat magpasalamat dahil lumaban kayo at hinayaan niyo akong tumayo sa sarili kong mga paa. Mahal ko po kayo. Hindi ako papayag na mawala rin kayo kagaya ni lola. Namumula ang mga mata nito gayon din ang ilong. Lumapit ang isang kasama nila kanina upang mag-alok ito ng tulong. Mang Ronald, sa bahay humuna kayo para makapagpahinga sila Aling Maribel at si Pepe. May sugat ho sila pareho maging kayo rin. Yaya ng kapitbahay ni Ronald. Hindi na kami tatanggi dyan. Kailangan na makapagpahinga sila at marami nang nawalang dugo sa kanya. Anya ni Ronald sa nagmamagandang loob na kapitbahay. Tayo na po sa bahay para magamot sila. Inalalayan nito si Pepe at si Ronald naman sa asawa niya. Pawala na ba sila? Sumagi naman sa isip ni Pepe na tanungin ng ama habang papunta sila sa bahay ng kasama nilang nakipaglaban. Hindi ko rin alam anak, pero sana nga'y ubos na sila at huwag na silang bumalik pa rito sa ating baryo. Nang magamot ang sugat nila'y bumalik silang apat sa bahay ng kanyang lola para linisin at ayusin ang lugar. Kahit ilan na lang ang natira sa katawan nito, ipinalagay pa rin nila ito sa kabaong at binigyan ng maayos na libingan. Pero sa hindi kalayuan ay minatatanaw si Pepe na pamilyar na muka. Ang matandang babae na lagi niya nakikita sa likod ng bahay ng babaeng buntis na unang namatay dahil sa isang manananggal. Umuwi sila at nag-alay ng dasal dito. Doon niya kinuwento sa kanyang ama at sa kanyang ina at maging sa tiyuhin niya din ang tungkol sa matandang babae na lagi niyang nakikita. Pa, hindi niyo ba napapansin yung matandang babae dyan? Lagi nasa tabi ng bahay. Tanong niya rito kaya nagkatitikan ng tatlo sa sinabi niya. Alin, yung may balabal na itim at medyo maliit na matandang babae? Tanong naman ni Ronald sa kanyang anak. Yun nga po pa, kilala niyo ba siya? Nakakatakot ang tinginan niya pa. Ma, parang may hindi magandang gagawin eh. Lagi siyang nandiyan sa labas ng bahay. Pansin ko nga rin yun, nakala ko kakilala mo eh. Basta wag na lang lalabas ha. Mula nang mangyari ang gulo at kababalaghan sa lugar nila, ay nakasanayan na ni Pepe ang mga kaluskos at ingay sa paligid. Madalas na makarinig rin siya ng huni ng tiktik pero dahil sa karanasan niya ay natuto na siya at inalis na ang takot sa kanyang dibdib. Para sa kanya'y mahalaga ang maging matapang at maabilidad para hindi na mapahamak pang muli. Sa huli ay ipinagtapat na rin niya ang tungkol sa kanyang nobya na nabuntis niya kaya siya nagdesisyong umuwi ng Bicol. Nagalit ang mama niya dahil hindi daw ganun ang ugali ng isang tunay na lalaki. Kaya nang matanggap nito ang mga kagaguhang ginawa niya ay agad niyang tinawagan ng nobya. Mabuti na lamang at mabilis din itong sumagot kaya nakausap niya pati na rin ang mga magulang nito. Nagdesisyon siyang sunduin nito at isama sa Bicol para makilala ang kanyang mga magulang. Inihanda din niya ang pangyayari kung may ilan pang aswang sa paligid pero poprotektahan niya ang mga ito para magkaroon rin siya ng isang pamilya. Pagdating nila Pepe galing sa pier ay narinig nila agad ang sigaw ng mama niya kaya nabitawan nito ang hawak na pinamili. Ma, bakit po? Tawag niya rito na may kasama pang sigaw. Nagulat ito nang makita niya ang dahilan. Tumambad sa kanya ang mama niya na nakikipagbuno sa matandang babae na nasa ibabaw nito at labas ang mahaba nitong pangil. Maging ang mga kuko ay ganun din. Halos hapon na rin ang makabalik sila kasama ng nobya niyang buntis. Sinubukan itong kagatin ng leeg ni Maribel pero malakas ito kaya napipigil niya ang matanda. Ngunit kita mo sa mukha nito na nahihirapan na siyang pigilan ng asubang na nasa ibabaw niya. Maging ang nobya ni Pepe ay natakot sa naabutang sitwasyon. Bumaling ang paningin ng matandang asubang sa nobya niya dahil naamoy nito ang sanggol sa sinapupunan nito. Kaya mabilis itong umalis sa ibabaw ng mama niya at nilundagan ng babae. Nakubabawan nito ang buntis kaya ang ginawa ni Pepe hinablot niya ang suot nitong damit.
ngunit sadyang malakas ang matanda kaya hindi man lamang ito natinag sa ibabaw ng kanyang nobya. Mabilis na nakatayo si Aling Maribel kahit na masakit ang balakang. Tumakbo ito sa kusina at kumuha ng asin at bawang. Kinuha naman ni Pepe ang buntot pagi na nakasabit malapit sa bintana at isinakal niya sa matandang aswang gamit yon. Paglabas ni Maribel sa kusina ay agad nitong isinubo ang bawang sa bibig ng matanda na mas lalong ikinatakot ng nobya ni Pepe. Halos maiyak ito sa tindi ng takot sa dibdib. Inalalayan ito ni Maribel na tumayo dahil kinuha ni Pepe ang maliit na punyal sa gilid upang isaksak sa matandang babae. Malakas ito kaya nahirapan siyang talunin. Nagkalaglagan na ang mga gamit nila sa loob ng bahay dahil sa pagtilapon nito sa bawat sulok ng kanilang bahay. Dahil malakas ang matanda ay tinarget na ni Pepe ang dibdib nito nang mapaibabaw siya sa aswang. Isang malakas at ubod bigat na puwersa ang ginawa niya para saksakin yon. Nagduwal ng dugo ang matanda dahil sa puso niya ito isinaksak. Pagkatapos ay itinali ng buntot pagi ang mga kamay at inilabas sa loob ng kanilang bahay. "Ma, si Luna po, pakitignan niyo." Sigaw niya sa mama niya dahil alam niyang masakit ang balakang nito. Hila niyang matanda kaya't napasingap pa ang mga kapitbahay nila dahil may aswang pa pala sa kanilang lugar. Ang alam ng lahat ay natalo na ang mga ito. Malayo pa lamang ang papa niya nakita niyang tumatakbo ito papalapit sa kinaroroonan niya at ng matandang babaeng aswang. "Pepe, anong nangyari?" Nang makalapit ito'y minasdang mabuti ni Ronald ng babaeng may sugat at nangihina dahil sa punyal na nasa puso pa rin nito. Sinabuyan niya ng gaas ang matanda. 3 palito ang kiniskis niya para masiguradong aapoy kaagad. Itinapon niya sa matandang asubang ang posporong miningas ng apoy kaya nilamon ito ng apoy sa dami ng gas na isinaboy niya sa asubang. Kahit pa nakatali ang mga kamay nito. "Kayo ang dahilan kung bakit nawala ang lola ko." Galit na sambit ni Pepe. Dinig ng iilan ng palaho ng matanda kaya naglabasan sa kani-kanilang mga bahay ang iba. Pinanood ng iba ang pagkakasunog ng matandang aswang habang humihiyaw sa sakit kahit pa may sugat at punyal ito sa puso. "Mga salot kayo!" "Tama na, anak." Pigil ni Ronald sa kanyang anak na nanginginig ang katawan sa galit para sa namatay niyang lola. "Ayos na ang lola ngayon kung nasaan man siya, anak. Ang mama mo kumusta?" "Nasa loob po pa, kasama si Luna. Mabutit nakauwi kami kaagad pa, kung hindi, baka hindi ko na naabutan pa si mama." Pumasok sila sa loob ng bahay nang makitang sunog na ang matandang aswang. Agad na hinanap ni Ronald ang asawa nito. "Maribel, mahal?" Hanap niya sa asawa. Lumabas ito sa kusina at hawak ang balakang kasama ang nobya ni Pepe. Agad na nilapitan ito ni Ronald at siniguro na walang natamong sugat mula sa matandang aswang. "Ayos ka ba ha? Pasensya na kayo. Inayos ko pa kasi ang mga naiwang pamilya ng mga nasawi sa laban." Lumipas ang ilang araw at unti-unti nang nakalimutan ng lahat. Nagpatuloy sila sa buhay at namuhay ng maayos. Hanggang sa mga nakanobya niya at mairaos ang lahat. Tinapos niya ang huling kurso at bumalik sa bayan ng Bicol para samahan ng kanyang mga magulang. Doon na rin nanirahan ng nobya niya at kanya ng pinakasalan. Lumipas pang maraming araw at unti-unti nang nakalimutan ng mga tao ang naganap na insidenteng bumago sa buhay nilang lahat. Naging mapagmatsyag sila sa lahat ng nakakasalamuha at hindi na rin nagpapatuloy pa kung hindi kilala. Bumalik sa dati ang maayos nilang pamumuhay at dito na rin itinuloy ni Pepe ang kanyang propesyon. Sumasagi din sa isip niya ang mahal niyang lola pero sa kabila ng lahat ay nagpatuloy sila. Hinarap ang panibagong buhay at namuhay ng matiwasay. Naging punong abala ang kanyang ama bilang isang kapitan ng baryo nila. Ito ang laging takbuhan ng mga nangangailangan dahil alam ng iba na ito'y talagang maaasahan. Minsan ay kasama na rin tumutulong si Pepe sa kanyang ama. 1 taong gulang na rin ang anak nila ni Luna at isa itong batang babae. Bibot na kagiliwan din ng lahat. Hindi nila maiwasan na matakot para sa anak nila dahil hindi nila masasabi ang buhay. Madalas ay marami pa ring mga kaluskos at mga kahina-hinalang mga hayop sa paligid pero maingat sila at hindi natutulog kung may ibang ligaw na hayop.
Mahirap nang magpakampante lalo na't walang kasiguraduhan ng buhay. Lumipas pa ang 1 taon at nagpatuloy sila sa maayos na buhay. May sarili na ring tindahan ng mama niya para mabantayan ang apo na anak naman ni Pepe. Dahil katuwang niya ang kanyang asawa na si Luna sa bawat center na pinupuntahan nito. Pandagdag kita na rin para sa kanilang anak. Akala ng lahat ay tapos na pero nasa paligid lamang pala ang iba. Naghihintay ng mapag-isa ka. Pumasok saglit si Aling Maribel para ikuha ng tubig ang kanyang apo. Nang marinig nito mula sa loob ng bahay ang tili ni Lily na kanyang apo. Nabitiwan nito ang hawak niyang baso nang makita kung bakit ito tumili. Isang malaking aso na itim ang nasa harapan nito at mukhang hindi lamang ordinaryong aso. Natakot siya para sa nag-iisang apo. Kaya humawak siya ng mahabang kahoy at itinapat dito sa dahan-dahang hinila ang bata. Hindi naman kumikilos ang bata at nakatitig lamang sa malaking aso na mukhang hindi gagawa ng mabuti. Nagdasal ng taimtim ang mama ni Pepe dahil natatakot ito sa maaaring gawin ng aso sa kanila. Wala pa naman ang asawa niya at siguradong mamaya pang uuwi ito. Umatras silang maglola dahil sinusundan sila ng tingin. Dahil malapit sila sa kalanan ay dumakot ito ng abo at handa niya itong ibato kung lalapit sa kanila ang asong itim. Pero hanggang sa umalis ito'y tuluyan nang nawala sa paningin nilang maglola. Napaupo si Aling Maribel dahil sa ginhawang naramdaman ng sa wakas ay iwanan sila ng nakakatakot na asong itim. Hindi na niya ito binanggit pa kay Pepe at sa asawa niya dahil siguradong matatakot ang mga ito at baka hindi na sila payagan na lumabas na maglola. 3 araw pang lumipas mula nang makita niya ang aso ay hindi na ito muling bumalik at nagpakita sa kanya. Dahil na rin siguro naramdaman nito na mabuti silang tao at hindi sila sasaktan kung wala namang ginagawang masama sa mga kalahi nila. Patuloy silang tumulong sa mga tao at lahat ng kayang tulungan ay hindi nila tinatanggihan. Yun naman ang dapat para sa lahat. Tumulong ng bukal sa puso at may kapalit na mas malaking biyaya. Hindi nila inilihim ang mga pangyayari sa buhay nila sa mga lumipas na panahon at ngayon ngay 10 taong gulang na ang anak nilang babae ay ganoon pa rin ang takbo ng kanilang buhay. Tulong dito, tulong doon. Kahit pa nga minsan ipakiramdam nila na may asubang pa rin sa paligid pero hindi sila nagpapaapekto. Minsan ay kinausap ito ni Aling Maribel na huwag gagalawin ng kanyang apo. Kahit pa malabo na marinig sila ng mga ito ay umaasa silang hindi sila guguluhin ng mga yon. Mabuting tao ang buong pamilya niya na nagangad lamang na makatulong sa kanilang kapwa. Hindi mo rin masasabi ang panahon. May mga pagsubok talaga na darating kahit papigilan at iwasan mo ang buhay. Naratay sa sakit ang mama niya kaya kailangan na tumigil ni Luna sa pagtatrabaho para sa anak nila at pagbabantay na rin sa mama nila. Naintindihan naman yun ng asawa ni Pepe dahil sadyang may mabuting puso rin ito. Naratay ito dahil sa sakit sa puso kaya parang bumagsak ang mundo nila nang sabihin ng doktor na wala na itong lunas. Ma, ang daya naman nakaligtas nga tayo sa aswang, may kanyang ka namang sakit. Dumaban ka ha para kay Lily ma, para sa aming lahat. Ngumiti lamang ang mama niya at hinaplos ang kanyang buhok. Pagkaraan ng 1 linggo'y lumabas na rin ito ng ospital kaya todo bantay sila sa kanilang mama. Si Lunang nagbabantay rito dahil hindi naman pwedeng manatili si Pepe dahil marami rin itong pasyente at kailangan ding kumita ng pera. Sa awa ng puong may kapal ay unti-unting nakabawi ng lakas ang kanyang mama at bumalik din ito sa dati nitong sigla. Pero nag-iingat pa rin ito sa mga kilos dahil hindi biro ang sakit sa puso. Kaya't sa tuwing gabing may maririnig na kaluskos si Pepe ay bumabangon ito kaagad upang ilawan ang mga naririnig nito sa labas. Pero wala namang kahit na anong hayop na nakikita ito. Kaluskos sa gilid, maging sa mga kapitbahay ay yun din ang nagiging bidahan. Mga kaluskos sa paligid na muling nagpabalik ng takot sa iba na pilit ng kinilimutan para wala nang matakot sa kanilang bayan. Pero sadyang bilog talaga ang mundo. Panandalian lamang ang katahimikan at puro takot na lang muli ang babalikan. Dahil buntis muli si Luna sa pangalawa nilang anak ay madalas na may napapansin si Pepe sa paligid nila. Umaaligid na pusa na kakaibang laki sa pangkaraniwang pusa na iba. Huni ng ibon na malayo sa lagi niyang naririnig sa gabi.
Alam din ito ng kanyang ama kaya madalas din itong gising sa gabi. Hindi naman nila binabanggit kay Luna ang tungkol sa tiktik. Ayaw kasi ni Pepe na matakot ito at baka may stress pang kanyang asawa. Dumadalas ang huni ng ibon sa malayo kaya alam ni Pepe na malapit lamang ang aswang. Naroon na hindi na siya natutulog na kahit na si Lily ay nasa kwarto na rin nilang mag-asawa para masiguro ni Pepe na walang mangyayaring masama sa mag-ina niya. Mula nang mamatay ang kanyang lola naisip niya na lahat ng pagkakamaling nagawa niya sa buhay kaya ginagawa niya ang lahat upang maging mas mabuting tao. Gabi-gabi iba't ibang klase ng ibon ang maririnig nila Mang Ronald. Nakaagapay naman ang papa niya kahit anong mangyari. Lumilipas ang buwan at dumadalas ang ingay sa kanilang paligid hanggang isang gabi ay hindi na nakatiis pa ang mag-ama. Inabangan nila kung ano ang lalabas sa paligid. Hindi sila natulog pareho at gumawa ng buho para sa umaaligid sa kanilang bahay. At hindi nga sila nagkamali. Isang manananggal na naman ang nasa bubungan nila. Nagising si Luna dahil sa ingay ng pagaspas ng tila malaking ibon. Wala doon si Pepe pero himbing na natutulog ang anak nilang panganay na si Lily. Inayos pa ni Luna ang kumot nito at bumaba sa kama. Palabas na siya ng kwarto nang mabungaran niya ang mama nila sa sala na nakasilip sa labas. Nagulat pa si Aling Maribel nang kinalabit siya ni Luna. Kaya sabay silang sumilip sa bintana at doonin ang laki ang mga mata ni Luna dahil sa nakikitang tila isang napakalaking ibon. Pinuntahan niya kaagad si Lily sa kwarto dahil baka ito'y magising. Inalalayan din niya ang mama nila upang doon sila sa kwarto maghintay. "Ba, yung tali bilis!" Sigaw niya rito ngunit sadyang malakas ang aswang kaya muntik na siya niyon makalmot sa muka. Dahil na rin sa ingay ng mga aso ay naglabasan ng mga kapitbahay. Ang iba'y may hawak na sulo. Silang mag-amay tig-isang buo ang hawak. Binabato ng iba ang aswang at sinasapol ang pakpak nito para magkasugat at hindi na makalipad pa. Sinibat ni Pepe ito sa balikat kaya natamaan niya ito at mukhang ikinagalit lalo ng nilalang. Sabay-sabay ang mga naroon na tinira ito ng mga sibat nila. Kaya hindi alam ng manananggal kung paano iiwas dahil sa sunod-sunod na pag-atake nila. "Hulihin natin yan para maubos na ang mga lahi. Kumuha kayo ng mga lubid at lambat para mahuli yan. Delikado tayo pag nakawala ito. Siguradong magtatawag pa yan kung makatakas sa atin. Kung sino ang may malaking lubid sa inyo kunin nyo na agad para matapos na ito. Buntis ang asawa ko kaya narito yan. Siguradong hindi lang yan nag-iisa. Marami yan at babalik yan kung makakatakas pa." Segunda naman ni Pepe. "Mga kasama, kunin niyo ang lubid sa mga bahay ninyo madali." Utos naman ng isa sa mga tanod. Nagtakbuhan ng iba para kunin ang lubid na nais ng mag-ama para mapuksa nila ang salot na muling pumasok sa lugar nila upang manggulo. Humahangos pa ang isang lalaki dala ang lubid na mahaba. Tinalian nila ito ng batong mabigat na may kasamang kahoy sa mga dulo at pinapaikot ni Mang Ronald sa ere upang ibato sa manananggal. At dahil bihasa na si Mang Ronald sa ganoong gawain, ay nasilo nila ang manananggal kaya nagkakawag ito ngunit hindi na siya makawala pa sa lambat. Nakulong ito sa mismong loob at habang hinihila ito ay mas lalong dumiliit ang espasyo nito sa loob. Naibaba nila ito sa lupa at galit na galit ito dahil kitang-kita at nanlilisik na mga mata nito at kung paano ito magwala. Pinagtulungan ng lahat na buhatin ito at isinabit sa puno para itutok sa usok doon. Naglagay ng mga dayami ang mga kalalakian para sindihan ito sa tapat mismo ng manananggal. Sinindihan ito ni Pepe at kumalat ang usok dahil binasa nila ang iba pa upang mahilam ito sa usok na lalabas. Nagsisigaw ito dahil halos hindi na makahinga sa kapal ng usok na nagmula sa mga nabasang dayami. Sumisilip na rin ang liwanag pero wala na ang kalahating katawan nito. Hindi nila alam kung saan ito iniwan. Pero mamamatay rin iyon dahil wala nang babalikan na kalahati nito at aabutan na ng sikat ng araw. Nakabibigay ang sigaw nito kaya nangilabot ang iba dahil baka senyalis ito na humihingi ito ng saklolo sa ibang kagaya niya. Sabay ng pagsilip ng araw ay unti-unting paghina nito at pagkaagnas ng kalahating katawan nang maubos ito'y sumikat na rin ang araw. Muling nakahinga ang mga tao sa lugar nila ng maluwag. Hindi lamang pala dayo ang dapat iwasan, maging ang mga hayop na hindi pamilyar. Nagdaan pa ang 5 buwan at nagsilang muli ng isang sanggol ang kanyang asawa at sa pagkakataong yon
ay lalaki naman kaya lubos ang kaligayahan nilang lahat. Nag-asawa na rin ang tiyuhin niya at sa Maynila na nanirahan. Sa bawat pagkawala ay may kapalit na masigit pa. Dahil nga ang mundo ay bilog, hindi mo masusukat ang panahon at kapalaran. Kaya mangilatis ng nakakasalambuha nang sa huli ay walang pagsisiyan. Kahit gaano ka pa maging mabuti sa iba, kung talagang lubos na silang masamay baliwala rin. Balik sa dati ang buhay dahil lumulubha na rin ang sakit ni Aling Maribel. Ay tuluyan na rin itong na maalam. Grabe ang hinagpis ng papa niya pero ganun talaga ang buhay. Kailangang magpatuloy. Hindi kailangan sukuan ng buhay kung may mawala man. Kailangan ay magpatuloy at harapin lamang ang buhay hanggat kaya pang lumaban. Dahil lahat ay may hangganan. Ang mundo ay puno ng misteryo at kababalaghan. Ito'y para sa lahat ng may buhay sa mundo. Kaya ingat sa paglalakad sa mga madidilim na lugar. Baka nariyan lamang sila. Matagal ka nang hinihintay para kainin ang buhay. O di kaya'y gawing kasapi at maging isang aswang. Hanggang dito na lamang po ang kwento mga ka-DM. Maraming salamat po sa inyong lahat.